narito ang isang nakakaakit na kwento na inangkop sa kulturang Pilipino puno ng matinding damdamin at mga kaganapan, na idinisenyo upang pukawin ang damdamin ng nga nakikinig at hikayatin silang mag-subscribe, mag-komento, at abangan ang susunod na video. Sa panahong ito ngang kawalang katiyakan at patuloy na pagtaas ng panganib, karamihan sa atin ay iwas o magkukunwari na hindi nakita ang isang taong kalye sa hating gabi. Ngunit ang bida ng kwento natin ngayon ay isang babae mula sa Belarus. Habang siya ay nagtatrabaho bilang isang night shift attendant sa isang convenience store, biglang lumitaw sa kanyang harapan ang isang babaeng pulubi na may napakapangit na isura. Hindi niya alam na ang babaeng ito ay ang kanyang magiging biyenan na sumusubo sa kanya. At lalo pa niyang hindi bati kung bakit kailangang gawin ang ganitong sudulang paksubo o kung ano ang matinding dahilan sa likod nito. Ano ang ibig sabihin ng mga luha ng kanyang biyenan na bumuhos sa harap niya? Kailangan nating simulan ang kwentong ito mula sa simula. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakaantik na kwento. Darating ang isang masayang sandali sa iyong buhay. Kumusta po? Ako po si Angelina. Ipinanganak at lumaki po ako sa Brest, isang maliit na lungsod sa Belarus. Ang Brest ay isang tahimik na lungsod na malapit sa hangganan ng Poland, kung saan mahaba ang taglamig at maikli ang tag-init. Mula noong bata pa ako, lagi akong nakatingin sa labas ng bintana na may malabong pag-asang may lugar para sa akin sa isang sulok ng mundo. Gusto ng aking mamagulang na makaroon akong isang matata na buhay dahil sila ay ordinaryong empleyado ng gobyerno. Ngunit pakiramdam ko ay nakakabagot ang ganoong ordinaryong buhay at palagi akong nangangarap ng isang kakaibang pamumuhay. Nang ako ay 20 taong gulang, sa taksibo ng taong iyon, nakaroon ako ng isang nakatadana na pakikita na tuluyang mababago ng aking buhay. Ito ang araw na nakatakda akong makipakita sa aking mga kaibigan sa isang cafe sa Brest. Gaya ang dati, huli akong dumating. Pagbukas kong pinto ang cafe, nabangga ko ang isang tao. Sa sandaling iyon, nahulo ang mga libro mula sa aking bag. Mabilis na yumuko ang tao upang pulutin ang nga ito. Nang iangat ko ang aking ulo, nakita ko ang isang lalaking Asyano. Patawad po, sabi niya sa paimbabaw na Ruso. Sandali akong natigilan. Bagama paimbabaw ang kanyang pabikas, ramdam ko ang taus-pusong pahinging ang tawad sa tono ng kanyang boses. Sumagot ako sa Ingles, okay lang po, pasensya na rin po, hindi rin ako nag-ingat. Pagkatapos nun, lumitaw ang paginhawa sa kanyang mukha. Doon nagsimula ang aming unang pagkikita. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang negosyanteng na mula sa Pilipinas. Ang kanyang pangalan ay Miguel at nagtatrabaho siya sa isang construction company. Magtatagal siya ang 2 linggo sa Belarus para sa isang proyekto. Siya ay isang ordinaryong Pilipino, ngunit may kakaiba sa kanyang nga mata. Malalim at mainit ang nga ito tulad ng mamatangang isang taong matagal nang nag-isa. Isinantabi ko ang aking pakikita sa mga kaibigan at napasya akong mapalipas ng oras kasama siya. Sa simula, ito ay simpleng kuryosidad lang. Gusto kong makipausap sa isang tao mula sa Asya. Ngunit habang nag-uusap kami, lalo akong naakit sa kanya. Talagang sineseryoso niya ang bawat sinasabi ko, at kung minsan, pakiramdam ko ay naiintindihan niya maging ang damdaming hindi ko masabi. Kinagabihan naglakad kami malapit sa Bug River. Malamig pa ang hangin ng Abril, ngunit hindi ko man lang naramdaman ang lamig sa piling niya. Sinabi niya na bata pa lang siya ay hiwalay na siya sa kanyang pamilya. Maaga raw pumanaw ang kanyang nga magulang, at nawalan na rin siya ang kontak sa kanyang nga kamaanak. Nang marinig ko ang nga salitang iyon, nanikip ang aking dibdib. Naisip ko, kaya pala malungkot ang kanyang nga mata. Ano po ang pakiramdam ng walang pamilya? Tanong ko nang maingat. Matagal siyang tumingin sa ilok bago nagsalita. Sa simula, akala ko malaya ako. Ngunit sa paglipas ng panahon, talagang nag-iisa ako. Pauwi ko, walang tao. Kahit may magandang nangyari, walang kasama na magsaya. Ramdam ko ang malalim na kalungkutan sa kanyang boses. Sa sandaling iyon, alam kong kahit makaiba kami ng buhay, mayroong isang bagay na naunay sa amin. Ako, na may pamilya, ay nakaramdam ng pagkabagot, at siya, na may kalayaan, ay nakaramdam ng kalungkutan. Para kaming may mga piraso na kailangan ng isa't isa. Sa loob ng sumunod na 2 linggo, araw-araw kaming nakikita. Nagtatrabaho siya sa araw at kinagabihan ay tatawagan niya ako. Minsan sa isang cafe sa lungsod, minsan naman ay naglalakad sa parke habang nag-usap.
Hindi man namin lubos na naintindihan ang isa't isa dahil sa wika, ngunit ito ang lalong naglapit sa amin. Mas sumikap kami na intindihin ang bawat isa at natutunan naming makipaunayan hindi lang sa salita kundi sa damdamin. Isang gabi, bigla siyang nagsalita ng seryoso, "Angelina, kailangan ko nang bumalik sa Pilipinas bukas." Sa sandaling narinig ko iyon, bumagsak ang aking dibdib. Hindi ko inakala na ganon kabilis lilipas ang 2 linggo. Ngunit idinagdag niya, "Hindi ko yata kayo malilimutan, at napagtanto kong iyon din ang nararamdaman ko." Kinagabihan umuwi ako at sinabi sa aking mga magulang ang tungkol dito. Gaya ngang inaasahan, hindi maganda ang kanilang reaksyon. Naalala sila, anong pag-ibig ang mabubuo sa loob lang ng 2 linggo, at sa isang dayuhan pa? Sinabi ng aking ama na hindi ako dapat magpadala sa ganong pansamantalang damdamin. Itinuro naman ng aking ina ang ilang praktikal na problema. Paano mo mapapanatili ang isang relasyon sa isang taong malayo? Ngunit nakapagdesisyon na ako sa aking puso. Maikli man ang aming panahon, ngunit totoo ang damdaming naramdaman ko. Kakaiba siya sa sinumang nakilala ko. Tinanggap niya ako kung sino ako at sinuportahan niya ang aking nga pangarap. Paalis ni Miguel patungong Pilipinas, araw-araw kaming nausap. Hindi madali dahil sa time difference, ngunit ibinahagi namin ang aming araw at ang aming madamdamin. Tinuruan niya ako ang Tagalog at tinuruan ko naman siya ang Ruso. Sa loob ng ilang buwan, lalong lumalim ang aming relasyon. Isang araw, seryoso siyang nagsalita sa video call, "Angelina, gusto kong makasama ka. Hindi ka ba gustong pumunta sa Pilipinas at magsimula ng bagong buhay kasama ako?" Nang marinig ko ang alok na iyon, nakapagpasya na ang aking puso. Ngunit kasabay nito, malaki rin ang aking takot. Alam kong napakahirap mamuhay sa isang ganap na ibang bansa na may ibang kultura. Hindi naging madali ang proseso ng pagkuha ng pahintulot ng aking nga magulang. Sa loob ng ilang linggo, gabi-gabi kaming nag-usap. Sinikap kong ipakita sa kanila na taos puso ang aking damdamin at na ang aming relasyon ay hindi lang simpleng kuryosidad. Sa huli, kinilala ng aking mamagulang ang aking matibay na desisyon at sinabi nilang kahit naalala sila, susuportahan nila ako. Matapos makapasya na lumuwas sa Pilipinas, napakaraming kailangan kong ihanda. Mula sa pag-apply ng visa hanggang sa paghahanda ng kinakailangang dokumento, inabot ng ilang buwan. Sa prosesong iyon, malaki ang naitulong ni Miguel. Siya ang naging guarantor ko sa Pilipinas at inasikaso niya ang lugar kung saan ako titira. Nang makita ko ang kanyang pag-alaga at pagsisikap, lalo akong nakasiguro na tama ang aking desisyon. Sa wakas, dumating ang araw ng pag-alis. Masakit sa puso ang magpaalam sa aking nga magulang sa airport. Hindi ko alam kung kailan ko sila muling makikita. Umiyak ang aking ina hanggang sa huli, at sinabi niya na bumalik ako anumang oras kung may masamang mangyari. Ang aking ama naman ay naalalang nagpaalala, "Sana tratuhin ka ng maayos ng taong iyon." Habang nakasakay ako sa eroplano at lumilipat sa kalangitan, naramdaman ko magsisimula ang isang bagong buhay. Tiningnan ko ang nga ulap sa labas ng bintana, nagtataka kung ano ang naghihintay sa akin. Dumating ang pananabi at takot ng makasama, ngunit ang isiping may nagmamahal sa akin na naghihintay ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Nang dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport, naghihintay si Miguel na may dalang bulaklak. Matapos ang ilang buwan, ang kanyang mukha ay mainit pa rin, at ang kanyang mata ay puno ang taos-pusong kagalakan nang makita ako. Sa sandaling iyon, muling nakasiguro ako na tama ang aking naging desisyon. Ngunit ang katotohanan ay mas mahirap kaysa sa aking naisip. Una sa lahat, ang problema sa wika ang pinakamalaki. Sa loob ng ilang buwan, natuto ako ngang Tagalog, ngunit kulang na kulang pa rin ito para magamit sa totoong buhay. Nakakagawa ako ng simpleng pagbati, ngunit napakahirap makipag-usap ng mas komplikado o asikasuhin ang formal na pamamaraan. At seryoso rin ang problema sa visa. Bilang isang pumasok gamit ang tourist visa, hindi ako legal na makapatrabaho, at para sa pagpapalawig o pagpapalit ng visa, napakaraming dokumento at kondisyon ang kailangan. Hindi rin gaanong alam ni Miguel ang sitwasyong ito, kaya kailangan naming sama-samang alamin ang lahat. Ang pinakaapurahan ay ang gastusin sa pamumuhay. Hindi sapat ang sahod ni Miguel para sa aming dalawa, at kailangan ko ring kumita ng prasa lalong madaling panahon. Habang naghahanap ng legal na paraan upang makapagtrabaho, gusto kong makatulong sa gastusin sa pamumuhay sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng part-time. Kaya nagsimula akong maghugas ng pinggan sa isang Filipino restaurant sa umaga. Sa simula, nag-aatubili ang may-ari dahil dayuhan ako,
Ngunit dahil sa aking pakiusap na magsusumikap ako, nakapagsimula ako sa trabaho. Hindi mahirap ang mismong pahuhugas ng pinggan, ngunit madalas akong nahihirapan dahil hindi ko naintindihan ang Tagalog na ginagamit sa kusina. Sa gabi, nagtrabaho ako sa convenience store bilang night shift. Dahil madaling araw na at kakaunti ang mga customer, kaya kong gawin ang trabaho kahit hindi ako bihasa sa Tagalog. Sa simula, marami akong pagkakamali dahil hindi ko alam kung paano gamitin ang calculator o kung paano maayos ng mga produkto, ngunit unti-unti ay nasanay ako. Talagang mahirap ang magtrabaho ng dalawang part-time na trabaho sa isang araw. Nagtatrabaho ako sa restaurant mula 7 ng umaga hanggang 3 ng hapon, at sa convenience store mula 8 ng gabi hanggang 2 ng madaling araw. Pauwi, madalas akong napapagod na halos hindi na makaligo at agad na nakatulog. Sa kabila nito, hindi ko pwedeng pabayaan ang paaral ng Tagalog. Pinakamabilis akong natuto habang nagtatrabaho, sa pakikipausap sa mga customer at kasamahan, natural na bumuti ang aking kasanayan sa Tagalog. Sa simula, kumusta at salamat po lang ang kaya kong sabihin, ngunit pagkatapos ng ilang buwan, nakakapabiruan na ako ng simple. Higit sa lahat, ang nakakapagod sa akin ay ang kalungkutan. Si Miguel ay nasa trabaho sa araw, at ako naman ay umuwi gabi at umalis ng madaling araw, kaya halos wala kaming oras na makasama. Sa weekend, gusto ko lang matulog dahil pagod ako, at kailangan din niyang mapahinga mula sa pagkapagod sa weekdays. Sa kabila nito, nagpapatuloy kami sa pamamagitan ng paghihikayatan sa isa't isa. Tuwing nahihirapan ako, sasabihin ni Miguel, konti lang, kakayanin natin yan, bubuti rin ang sitwasyon. At naniwala ako sa kanyang masalita at kinaya ko. Minsan umiyak ako at sinasabing, ito buong talaga ang pag-ibig? Napakahirap. Ngunit tuwing ganito, yayakapin niya ako ng mahigpit at sasabihin, isang himala na makasama tayo. Hindi rin naging madali ang pamumuhay sa isang maliit na unit sa Metro Manila. Napakaliit ng espasyo para sa 2 tao, na may kama, maliit na mesa, at aparador lamang. Walang lugar para magluto, kaya araw-araw ay convenience store meals o instant noodles ang aming kinakain. Minsan, nalulungkot ako at umiyak dahil namimiss ko ang lutong bahay. Ngunit hindi ako sumuko. Ang pangiti at pakikisalamuha sa mga tao ang aking paraan. Kahit nahihirapan ako sa wika sa restaurant, nagtatrabaho ako ng nakangiti. At sa convenience store, sinisikap kong maging pinakamabait sa mga customer. Unti-unti, nagsimulang tanggapin ako ng mga tao, lalo na ang may-ari ng convenience store na pumupuri sa aking kasipagan. Sinabi niya na maganda raw tingnan kahit nahihirapan ako sa Tagalog dahil tama ang aking salobin, at kung minsan, tinuturuan niya rin ako tungkol sa kulturang Pilipino. Ang mamaliliit na pag-aalala at kabaitan na iyon ay malaking tulong sa akin. Sa bawat araw na lumilipas, natutunan ko kung ano ang tunay na pag-ibig. Nabatid ko na ang pag-ibig ay hindi lang matamis na damdamin kundi ang pagsasama sa paharap sa mga pagsubok. Sa gitna ng mahirap na katotohanan, hindi kami nagreklamo ni Miguel sa isa-isa, sa halip, lalo naming naintindihan ang bawat isa. Kung babalikan ko ang panahong iyon, pakiramdam ko ay marami akong natutunan. Hindi lang Tagalog, kundi pati na rin ang kultura at mga tao ng Pilipinas. Higit sa lahat, natanto ko na mas malakas ako kaysa sa aking iniisip. Nagkaroon akong kumpiyansa na mabuhay sa isang dayuhang bansa, malayo sa aking bayan. Naniniwala pa rin ako sa kasabihang sapat na ang pag-ibig. Siyempre, natutunan ko rin na maraming praktikal na problema na hindi malulutas ng pag-ibig lamang, ngunit naintindihan ko rin na dahil sa pag-ibig, makakayanan namin ang lahat ng pagsubok na iyon, at higit sa lahat, naramdaman ko na ang tunay na pag-ibig ay napapabuti sa bawat isa. Unti-unti, nagsisimulan ng umayos ang aming bagong buhay. Marami pa kaming problema na kailangan lutasin, ngunit sapat na ang magkasama kami para maging masaya. Hindi namin alam kung ano ang naghihintay sa hinaharap, ngunit naniniwala kami na kaya naming gawin ang lahat kung magkasama kami. Ilang buwan na ang lumipas mula nang dumating ako sa Pilipinas, ngunit ang night shift sa convenience store ay mahirap pa rin para sa akin. Lalo na sa madaling araw, kung saan kung ano-anong tao ang lumalabas. Mga lasing, mga empleyado na galing sa trabaho ng gabing-gabi, at kung minsan, maging mga taong kalye. Sa simula, natakot ako, ngunit ngayon ay medyo nasanay na ako. Araw na yon, gaya ng dati, nagtatrabaho ako sa night shift sa convenience store. Gabi ng kalagitnaan ng Nobyembre, kaya medyo malamig sa laba, and gunimay ni sa loob ng convenience store.
Nang lumampas ang alas 12:30 ngang madaling araw, halos wala ng customer. Nagsasayos ako nga istante at naglilinis ng sahig upang magpalipas ng oras. Minsan may customer na nagpapaluto ng instant noodles o bumibili ng alak, ngunit sa karaniwan ay tahimik ang oras. Bandang alas 2 ning madaling araw, dahan-dahang bumukas ang pinto ng convenience store at pumasok ang isang babae. Mula sa kanyang unang impresyon, hindi na siya ordinaryo, kitang-kita ngang kahit sino na napakapangit ng kanyang itsura. Ang kanyang gusot na buho ay tila ilang araw nang hindi nahuhugasan, at ang kanyang luma, kulay abong Amerikana ay punit-punit. Butas din ang kanyang sapatos kaya kita ang medyas niya. Sa simula, akala ko ay lasing siya. Medyo gumagawang ang kanyang lakat at paimbabaw ang kanyang pananalita, ngunit nang tiningnan ko ng mas malapit, walang amoy alak. Sa halip, amoy ng matagal nang hindi naliligo at amoy ng basang damit dahil sa lamig. Sa sandaling iyon, napagtanto kong siya ay isang taong kalye. Ngunit ang talagang kamangha-mangha ay ang kanyang nga mata. Sa kabila ng kanyang pangit na hisura, ang kanyang nga mata ay tila malungkot ngunit matata. Tila may lalim na tanging ang isang tao na karanas ng maraming paksubo ang makapagkakaroon. Ramdam ko ang pagkalima ngunit kasabay nito, ang determinasyong hindi pa sumusuko. Dahan-dahan niyang nilibot ang loob ng convenience store at nagtungo sa instant noodles section. Kumuha siyang isang cup noodles at tila nag-atubili ng matagal. Marahil ay kulang siya sa pera, masakit ang aking puso, ngunit hindi ko alam kung paano siya tutulungan kaya pinanot ko lang siya. Nang dumating siya sa counter, binati ko siya ng nakangiti hanggat maari, kahit hindi pa ako bihasa sa Tagalog. At sinabi ko, ano po ang may tutulong ko? Bagamat paimbabaw ang aking pagbigkas, tumango siya at bahagyang ngumiti. Nang makita ko siyang isa-isang binibilang ang ngabaya para bayaran ang cup noodles, lalo akong nasaktan. Eksakto lang ang prenya para sa isang instant noodles, marahil ay matagal niya itong naipon. Habang iniisa-isa ko ang kanyang binili, nilagyan ko rin siya ng mainit na tubig at nagbigay ng ekstrang chopsticks at tinidor. Habang kinakain niya ang instant noodles, nag-alala ako. Paano kung paalisin siya sa convenience store? At higit sa lahat, mukha siyang napakalungkot. Ang kanyang pagkain ng noodles ay hindi na mamadali, dahan-dahan. Tila matagal na siyang hindi nakakain na mainit na pagkain. Parang gusto pa niyang may sabihin. Ilang beses niyang binuksan at isinara ang kanyang bibig bago sa wakas ay sinabi lang, "Salamat po." Napakalungkot ng tunog ng kanyang boses. Sumagot ako, "Walang anuman po." Ngunit may naiwan pa ring panghinayang na sana ay may nagawa pa akong iba. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto and convenience store at 3 lasing ang pumasok ng maingay. Dahil sa sobrang kalasingan, pumasok sila habang malakas na nag-iingay. Ang isa sa kanila ay gumawang-gawang at nabangga pa ang display shelf. Pagkapasok ng mga lasing, biglang nagbago ang atmosfera, ang tahimik na convenience store ay biglang naging magulo. Nang makita niya iyon, kitang-kita sa mukha niya na hindi siya comfortable. Hindi pa niya natatapos ang kanyang noodles, ngunit tila gusto na niyang umalis. Gusto kong matapos niya ng comfortable ang kanyang pagkain, kaya hiniling ko sa mga lasing na manahimik. Ngunit hindi nila ako pinansin, sa halip ay lalo pa silang nag-ingay. Sa huli, umalis ang babae sa convenience store, iniwan ang kalahating instant noodles. Nalungkot ako nang makita ko iyon. Matapos bumili ng beer ang malasing, naingay pa sila ng matagal sa labas ng convenience store. Pagkatapos nilang tuluyang mawala, muling tumahimik ang convenience store. Habang nililinis ko ang iniwan niyang instant noodles bowl, naisip ko bakit may ganitong nga bagay sa mundo? Sa natitirang oras ng gabing iyon patuloy kong iniisip ang babae, saan kaya siya matutulog, okay lang kaya siya sa lamig? Ang naalalahaning iyon ay hindi umalis sa aking isip. Sa totoo lang, kahit mahirap ang buhay ko sa Pilipinas, mayroon akong matutulugan at may nagmamahal sa akin. Ngunit ang babaeng iyon ay tila nag-isa talaga. Kinabukasan at kinabukasan pa, pinanot ko ng maingat ang madaling araw, umaasang baka bumalik siya. Ngunit sa loob ng ilang araw, hindi siya nagpakita. Dahil doon lalo akong naalala, baka may sakit siya. Okay lang kaya siya sa lalong lumalami na panahon? Isang gabi, pagkatapos na halos isang linggo, muling napakita ang babae bandang alas 2 ng madaling araw, pareho pa rin ang kanyang hitsura, ngunit mukha siyang mas pagod kaysa dati. Nang batiin ko siya ng masigla, tumango rin siya ng bahagya. Sa pagkakataong ito, pumili siya ng isang triangular pandesal sa halip na instant noodles. Marahil ay mas mura ito kaysa sa instant noodles. Habang iniisa-isa ko ang kanyang nga binili, tinanong ko, gusto niyo po ba ngang mainit na sa?
Sa totoo lang, gusto ko siyang bigyan ng libre, na atubili siya sandali at tumanggi, ayos lang po. Ngunit inihanda ko pa rin ang mainit na saa para sa kanya. Nang makita ko siyang kumakain ng pandesal habang umiinom ng saa, pakiramdam ko ay uminit ang aking puso. Maliit na bagay lang, ngunit masarap sa pakiramdam na makatulong sa isang tao. Noon tahimik siyang nagsalita, salamat po. Ang nga tao ngayon ay napakalamig, ngunit kayo ay mainit. Nang marinig ko ang nga salitang iyon, uminit din ang aking puso. Ako rin bilang isang dayuhan na nakatira sa Pilipinas, ay madalas na nakakatanggap ng malamig na tingin. Ngunit napakasarap sa pakiramdam na maging mainit sa isa't isa. Ngunit sa sandaling iyon, muling may problema. Bumukas ang pintong convenience store at pumasok ang isang lasing na lalaki. Mag-isa siya ngayon, ngunit lasing na lasing. Pagkapasok ng lalaki, agad niyang nakita ang babae at nagsimulang magsalita ng masasamang salita. Ano to, kanlungan? Bakit may maamoy putok na pulubi dito? Sigaw niya. Nagulat ang babae at sinubukang umalis, ngunit hinarangan siya ng lalaki. Hoy, anong ginagawa mo rito? Wala ka namang pra? Bakit ka laging pumupunta rito at ginugulo ang lugar? Napakagalit ko nang makita ko ang eksena. Kahit gaano ka pakalasing, hindi mo pwedeng maliitin ang isang tao ng ganon. Walang ginawang masama ang babae, ngunit dahil lang sa kanyang pangit na hitsura, ginaganyan siya, at napakagalit ko. Lalo pang naging agresibo ang lalaki. Itinuro niya ang babae at binantaan, umalis ka na, kung hindi, tatawagan ko ang pulis. Mukha siyang nagbabanta na may mangyayaring masama. Natakot ang babae at umatras at nasaktan ang aking puso nang makita ko iyon. Sa sandaling iyon, hindi ko na kayang tiisin. Nang walang pag-atubili, humarap ako sa kanya. Maliit man ang aking pangangatawan, pinrotektahan ko siya ang buong lakas. At sinabi ko sa lasing na lalaki, Sir, wala po siyang ginawang masama. Tigilan niyo na po. Lalo pang nagalit ang lasing na lalaki nang lumabas ako. Sino ka? Anong ginagawa ngang dayuhan dito? Sigaw niya sa akin. Ngunit hindi ako umatras. Naisip ko na ang pagiging tao ang mas mahalaga. Habang lalong naging magulo ang sitwasyon, agad akong tumawag ng pulis. Gamit ang cellphone, ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Bagamat nahihirapan ako sa Tagalog, buti na lang at naintindihan ako ng pulis. May click kong ipinaliwanag. May lasing po sa convenience store na binabantaan ang isang customer. Nang marinig ng lasing na lalaki na tumawag ako ng pulis, bigla siyang natakot at nagbago ang kanyang salobin. Ay, sige na, alis na ako, sabi niya at lumabas ng convenience store. Ngunit nakatawa na ako ng pulis, at pakalipas ng ilang minuto, dumating ang dalawang pulis. Pagkatapos maunawaan ng mga pulis ang sitwasyon, hinanap nila ang lasing na lalaki at gumawa ng aksyon, pareho kaming kinapanayam ng babay, at buti na lang, naayos ang insidente ng walang malaking problema. Pinuri pa ako ng isa sa mga pulis dahil sa aking pagtawag sa kanila. Ngunit ang problema ay sumunod. Kinabukasan, tinawag ako ng may-ari ng convenience store at kinwestiyon, bakit ko raw pinapalaki ang problema? Ayon sa may-ari, ang isang bagay na dapat ay tahimik na lang sanang pinabayaan ay nagkaroon pa ng pulis at nagulo ang convenience store. Kaya hindi dapat ginagamit ang mga dayuhan. Hindi marunong mag-isip at pinapalaki lang ang problema, sabi ng may-ari sa akin ng may pakamuhi at talagang nasaktan ang aking puso. Naisip ko na tama ang aking ginawa, ngunit naging problema pa pala ito. Kaya hindi ko maintindihan. Ngunit hindi ako nagsisisi. Naisip ko na mas mahalaga ang pagiging tao. Kahit gaano pa kagalit ang may-ari, naniniwala ako na tama ang aking ginawa. Kung mangyayari muli ang ganong sitwasyon, pipiliin ko pa rin ang parehong desisyon. Matapos maayos ang insidente, lumapit sa akin ang babae. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay at sinabing, maraming salamat po, malamig at magaspang ang kanyang kamay, ngunit mainit ang damdaming nakapaloob doon. Ang kanyang sinabi na, salamat sa mataong tulad mo. May pag-asa pa rin ang mundo. Ay tumata sa aking puso. Matapos sabihin iyon, tahimik siyang umalis sa convenience store. Ang kanyang likod ay mukha pa ring malungkot at nag-iisa, ngunit tila hindi na gaanong mabigat kaysa dati. Marahil ay nakumpirma niya na mayroon pa ring may init na tao sa mundo. Sa gabing iyon, marami akong naisip. Ang nga pagsubok na naranasan ko sa Pilipinas, ang nga malamig na tingin kong minsan, ngunit sa kabila nito ay nakita ko pa rin ang mainit na puso, at higit sa lahat natanto ko ang kahalagahan ng pagbibigay ng kahit maliit na tulong sa mga taong nasa mahirap na sitwasyon. Sa loob ng ilang araw, hindi na muling napakita ang babae. Naalala ako kung may nangyari sa kanya, ngunit sa kabilang banda, umaasa rin ako na nakahanap siya ng mas magandang lugar. Marahil ay mayroong mas maraming tao sa mundo na makatulong sa kanya ng higit pa sa akin.
Ang may-ari ay tila iniisip pa rin na pinalaki ko ang problema, ngunit hindi ko binago ang aking paniniwala. Naisip ko na natural lang na tulungan ng tao ang kapwa-tao, at kung magkakaroon ng problema dahil dun, ang problemang iyon ang mali. Salop ang ilang araw pagkatapos ang insidenteng iyon, hindi na napakita ang babae sa convenience store. Sa unang araw o dalawa, naisip ko lang na baka sa ibang lugar siya natulog. Ngunit pakalipas na ang 3 o 4 na araw na hindi pa rin siya lumalabas, na simula ako maalala, naisip ko baka nakaroon siya ng mas malaking problema dahil sa nangyari ng gabing iyon, o baka nasaktan siya. Ang maalalahaning iyon ay umiikot sa aking isip. Tuwing bubuksan ko ang pinto ng convenience store sa madaling araw, laging may pag-asa akong sumisilip sa labas. Minsan, kapag may dumaraan na katulad niya ang hitsura, biglang bibilis ang tibok ng puso ko, at pagkatapos ay madidismaya ako kapag nakumpirma kong iba pala. Hindi ko alam kung bakit ako naalala ng ganun, ngunit marahil ay may espesyal na kahulugan ang babaeng iyon para sa akin. Sinabi ko rin kay Miguel ang kwentong ito, tungkol sa taong kalye na nakilala ko sa convenience store at kung paano ko siya tinulungan. Nang marinig ni Miguel ang aking kwento, sinabi niya, "Talaga ngang ikaw iyan, Angelina. Buti na lang at mainit ang iyong puso." Ngunit kasabay nito, nagpahayag din siya ngang pag-alala, "Huwag kang gagawa ngang mapanganib na bagay, unahin mo ang iyong kaligtasan." Sa totoo lang, noon ko naramdaman na may kakaiba sa reaksyon ni Miguel. Nang sinabi ko ang tungkol sa patulong ko sa taong kalye, sandaling tila tumigas ang kanyang ekspresyon. Ngunit agad naman siyang bumalik sa kanyang karaniwang mainit na isura, kaya inakala ko na mali lang ang aking nakita. Marahil nag-alala lang siya sa aking kaligtasan, kaya pinabayaan ko na lang. Pagkalipas ng halos 1 linggo, muling binigyan ako ng babala ng may-ari ng convenience store. Tila marami pa rin siyang reklamo tungkol sa pagdating ng pulis ng gabing iyon. "Huwag ka nang makikialam sa mga walang saysay na bagay, gawin mo lang ang trabaho mo. Ang convenience store ay hindi isang pasilidad ng welfare," sabi niya. At idinagdag pa niya, "Kung mangyari pa ang katulad na bagay, agad kang magre-resign." Nang marinig ko ang salitang iyon, nalungkot ako. Naisip ko na tama ang aking ginawa, ngunit maaari akong mawalan ng trabaho dahil doon. Ngunit kasabay nito, kung mangyari muli ang parehong sitwasyon, pipiliin ko pa rin ang parehong desisyon. Hindi madaling makbaho ang puso na tao. Ilang araw pa ang lumipas, ako ay nagtatrabaho pa rin sa restaurant sa araw at sa convenience store sa gabi. Pagod man, ngunit ngayon ay medyo sanay na ako, kaya hindi na ganun kahirap ang mismong trabaho. Sa katunayan, bumuti na rin ang aking Tagalog at mas natural na akong makipausap sa mga tao, lalo na sa mga regular na customer na nakikilala ko sa convenience store. Nakakapagpalitan na ako ng simpleng pagbati. Ang lolo na bumibili ng kape tuwing madaling araw bago pumasok sa trabaho, ang babaeng empleyado na bumibili ng instant noodles matapos ang night shift, at ang mga taxi driver, talagang nakakatuwa kapag nakikilala nila ako at binabati. Ngunit patuloy pa rin ang aking pag-alala para sa babae. Sinilip ko ng palihim ang ibang convenience store sa malapit, umasang baka naroon siya, ngunit wala akong nakita kahit saan. Napakalaking Metro Manila, kaya naisip ko na baka lumipat siya sa ibang lugar, o baka nakahanap na siya ng mas magandang lugar. Ngunit may nangyari na hindi ko inaasahan. Araw din ng aking night shift. Nang papalapit na ang 2:00 ng madaling araw, tinapos ko ang mahuling customer at nagsimulang mag-ayos. Pagdating ng 3:00, darating na ang susunod na empleyado, kaya tungkulin kong ihanda ang lahat. Habang tinatapos ko ang paglilinis ng sahig at sinusuri ang display shelf, nakita kong dahan-dahang lumalapit ang isang luxury car sa labas ng convenience store. Hindi karaniwan na may ganitong klase ng sasakyan sa harap ng convenience store sa madaling araw. Kadalasan, taxi o ordinaryong sasakakyang pampasahero lang ang dumaraan. Ang sasakyan ay isang itim na malaking sedan, at malinaw na isang mamahaling dayuhang kotse. Naalala ako kung sino ang lalabas mula sa kotse, kaya pinanood ko. Bumukas ang likurang pinto at lumabas ang isang babae. Sa simula, malayo kaya hindi ko gaanong makita, ngunit nang matapat siya sa ilawang convenience store, nagulat ako. Malinaw na pamilyar ang mukha niya. Ngunit hindi ko maalala kung sino. Pamilyar ngunit hindi sigurado. Dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa convenience store, at ang kanyang lakad ay kakaiba sa mga customer na nakikita ko dati. Nang buksan niya ang pinto at pumasok, talagang nagulat ako. Siya pala ang babaeng taong kalye, ngunit ganap na makaiba ang kanyang isura.
Ang babaeng ilang araw pa lang ang nakakaraan ay may gusot na buho at luma, punit-punit na Amerikana, ngayon ay nakatayo sa harap ko na may maayos na buho at nakasuot ng mamahaling business suit. Sa simula, inakala ko na ibang tao siya, kaya ilang beses ko pa siyang tiningnan, ngunit ang kanyang mamata ay malinaw na sa kanya. Hindi ko malilimutan ang malalim at matatak na mamata na iyon, ngunit nawala na ang dating kalungkutan at pakapagod, at sa halip ay nakaramdam ako ng kumpiyansa at karangalan. Nang masuri ko ng mas detalyado ang kanyang damit, talagang namangha ako. Ang kanyang buhok ay makintab at mayos, tila inalagaan sa isang profesional na salon. Ang kanyang suit ay tila gawa sa tailor-made, at ang kanyang mga alahas ay mukhang mamahalin lahat. Perpekto pa ang kanyang makeup. Napakagulat ko na hindi ako makapagsalita. Napakakiibang ang kanyang hitsura na parang hindi siya ang parehong tao. Nang makita niya ang aking pakabigla, dahan-dahan siyang ngumiti. Makaiba rin ang ngiti na iyon kaysa dati. Kung dati ay malungkot at may pasasalamat ang ngiti niya, ngayon ay maluwag at elegante. Kumusta po, sabi niya nang bumati muna siya. Nagising ako sa katotohanan at binati ko siya, ngunit hindi ko pa rin maintindihan ang sitwasyon. Ano ba talaga ang nangyari? Panaginip ba ito o totoo? Dahan-dahan niyang nilibot ang loop ng convenience store at lumapit sa akin. Ang kanyang lakat ay ganap na nagbago. Kung dati ay maingat at nahihiya siya, ngayon ay may kumpiyansa at elegante, tila ang tunay niyang hitsura ay ito at ang dating hitsura ay peke. Nung gabing iyon, sabi niya, nung ko lang nakasiguro, malinaw na siya iyon. Ang kanyang boses ay katulad ng dati. Ngunit ang kanyang paraan ng pagsasalita ay ganap na nagbago. Kung dati ay maingat at mahina ang kanyang boses, ngayon ay may kumpiyansa at malinaw. Naguguluhan pa rin ako, ngunit sa simula, naalala ako sa kanya. Naalala po ako dahil ilang araw kayong hindi napakita, sagot ko. Nang marinig niya iyon, lumambot sandali ang kanyang ekspresyon. Marahil ay napasalamat siya na naalala ako sa kanya. Naghahanap akong taong tulad mo, bigla niyang sinabi. Lalo akong nagulantang. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi ko alam kung anong klase ng trabaho ang ginagawa niya o kung bakit niya sinasabi ang nga ito. At pagkatapos, gusto mo bang magtrabaho sa aming kumpanya? Alok niya, at talagang hindi ako makapagsalita. Ang taong ilang araw pa lang ang nakakaraan ay nabibilang ng barya para makabili ng isang cup noodles sa convenience store, ngayon ay nag-alok ng trabaho sa akin. Talagang hindi totoo ang pakiramdam. Nagulat man ako, instinctively kong naramdaman na may mali. Gaano man ako mag-isip, kakaiba ang sitwasyon. Naisip ko na baka inaalok niya ito bilang kapalit ng aking tulong ng gabing iyon. Kaya matapang kong sinabi, hindi ko po ginawa iyon para sa kapalit. Malinaw ang pagtanggi sa aking boses, taos puso ko siyang tinulungan, at hindi ako gumawa ng anumang bagay na may inaasahang kapalit. Kung ginawa ko iyon para sa kapalit, hindi iyon tunay na tulong. Matapos sabihin iyon, tinalikuran ko siya. Ayoko nang masangko sa ganitong kakaibang sitwasyon, ngunit sa sandaling iyon may nangyari na hindi ko talaga inaasahan. Narinig ko ang tinig na tumatawag sa aking panggalan mula sa labas ng convenience store. Angelina, malinaw na tinig ni Miguel. Karaniwan, tuwing uwi ako, susunduin niya ako at sabay kaming uwi, at tila ganun din ang nangyari ngayon. Nugunit nang makita ni Miguel ang sitwasyon sa loob ng convenience store, bigla siyang tumakbo papalapit. At sumigaw sa babae, hindi ba sinabi mong hindi ka na babalik, bakit ka muling bumalik? Ang kanyang boses ay may halong galit at pakabigla. Sa sandaling iyon, talagang naguluhan ako, tila kilala ni Miguel ang babaeng ito, at hindi lang simpleng kilala, kundi mayroong isang komplikadong relasyon. Napakatindi ng reaksyon ni Miguel. Nabago rin ang ekspresyon ng babae nang makita niya si Miguel. Nawala ang kanyang malambot na ekspresyon sa akin at napalitan itong isang komplikado at madilim na ekspresyon. Tila inaasahan niya ito ngunit ayaw niyang mangyari ang sitwasyon. Miguel, kinakausap ko ang batang ito na sinasabi mo? Mahinahon na sinabi ngang babae, ngunit lalo pang nagalit si Miguel. Huwag po, gusto niyo po siyang pabalikin, hindi ba? Walang kinalaman ang taong ito sa bagay na ito, sabi niya habang humaharang sa pagitan namin ng babae. Noon ko natuklasan ang isang mahalagang clue sa sinabi ni Miguel. Ang pahaya na walang kinalaman ang taong ito sa bagay na ito ay tila nangangahulugan na mayroong isang komplikadong sitwasyon. At dahil ginagamit ni Miguel ang magalang na salitang po sa babae, tila mas nakakataas siya o may espesyal na relasyon sila. Habang nakikinig ako sa pag-usap ning dalawa, lalo akong naguluhan.
Hindi ko maintindihan kung anong sitwasyon ito, bakit kilala ni Miguel ang babaeng ito at bakit ganito katindi ang kanyang reaksyon. Huminga na malalim ang babae na makita ang reaksyon ni Miguel. At muling tumingin sa akin, mag-usap na lang tayo sa ibang pakakataon, sabi niya at alis na sana sa convenience store. Ngunit sinubukan pa rin ni Miguel na pigilan siya sa paalis. Hintay po. Sinabi ko nang hindi niyo po dapat gawin ito, sabi ni Miguel, ngunit paalis na ang babae sa convenience store at sumakay siya sa luxury car na naghihintay sa labas at tahimik na nawala. Pagkatapos ng tuluyang pagkawala ng kotse, biglang tumahimik ang loob ng convenience store. Matagal na nakatingin si Miguel sa labas bago bumalik sa akin at nagtanong, "Pasensya na, Angelina, nagulat ka ba?" Ngunit hindi ako makasagot. Hindi ko maintindihan ang sitwasyon. Ang taong kalye na tinulungan ko ay biglang lumitaw sakay ng luxury car at inalok ako ng trabaho at kilala pala ni Miguel ang babaeng iyon. At hindi lang simpleng relasyon, kundi tila isang komplikado at mahirap na relasyon. Sino po siya? Tanong ko. Nag-atubili si Miguel ng matagal bago sinabing, "Ipaliwanag ko sa bahay mamaya." Ngunit sa kanyang tono, ramdam ko ang bigat. Malinaw na hindi ito isang simpleng bagay na may papaliwanag ng mabilis. Sa daan pauwi ng gabing iyon, patuloy akong naisip. Pakiramdam ko, nagsisimula ng makabi-kabi ang lahat ng piraso ng puzzle. Ang sinabi ni Miguel na wala siyang pamilya, ang kakaibang relasyon niya sa babae, at ang kakaibang sitwasyon ngayong gabi. Instinctively kong alam na may malaking katotohanan na nakatago. Ngunit kasabay nito, natakot din ako. Nag-alala ako kung may mga bagay na itinatago si Miguel sa akin at kung paano ito makakaapekto sa aming relasyon. Ang aming ordinaryong buhay hanggang ngayon ay tila biglang nayaning. Ang daan pauwi ay mas mabigat kaysa kailanman. Patuloy na naglalakad ng tahimik si Miguel, at hindi ko alam kung ano ang dapat kong itanong, kaya tahimik lang akong sumunod. Karaniwan, makahawak kamay kami, ngunit ng gabing iyon, naglalakad kami ng may pagitan. Tila may hindi nakikitang pader na namuo sa pagitan namin. Nang makarating kami sa aming maliit na unit, matagal na walang nagsalita. Nakatayo si Miguel sa bintana, nakatingin sa labas, at ako naman ay nakaupo sa kama, sinusubukang ayusin ang mga pangyayari ngayong gabi. Ngunit napakakomplikado ng aking isip kaya hindi ko maayos ang aking na iniisip. "Miguel," sinimulan ko. Nakatingin pa rin siya sa labas ng bintana. Sino po talaga siya? At bakit po niya ako inalok ng ganun? Naramdaman ko na nanginginig ang aking boses. Matagal na siyang nakatayo sa bintana bago lumingon at tumingin sa akin. Ang kanyang nga mata ay puno ng malalim na pag-isip. "Angelina, nagsinungaling ako," sabi niya, at bumaksak ang aking dibdib. Hindi ko alam kung anong kasinungalingan, ngunit naramdaman kong mahalaga ito. Sabi ko wala akong pamilya, ngunit kasinungalingan iyon, patuloy ni Miguel, at talagang nagulat ako. Ang lahat ng pagdurusa na naramdaman ko nang makita siyang naisa, kasinungalingan lang pala iyon. Ngunit kasabay nito, naramdaman ko rin na totoo ang kanyang kalungkutan. Dahan-dahang ipinaliwanag ni Miguel ang sitwasyon. Na ang babae ay ang kanyang ina, at kung ano ang nangyari sa pagitan nila. Ngunit sa bahay, mahirap ipaliwanag ang lahat ng detalye dahil sa magkapitbahay. Kaya, sinabi niya, na makita kami kinabukasan sa isang tahimik na lugar upang ipaliwanag ang lahat. Sa gabing iyon halos hindi ako nakatulog. Ganun din si Miguel. Narinig ko ang kanyang paggalaw paminsan-minsan. Magkatabi kaming nakahiga sa kama, ngunit pareho kaming nakatulala sa iba't ibang pag-isip. Umiikot sa aking isip ang kung ano-anong ideya. Mayroon pa kayang itinatago si Miguel sa akin? Bakit napanggap na taong kali ang kanyang ina? At bakit niya ako sinubok? Ang natanong na ito ay patuloy na bumubulusok, ngunit hindi ko makita ang sagot. Bandang madaling araw na lang ako nakatulog ng bahagya. Kinabukasan mas maaga kaysa karaniwan, bumangon si Miguel at tumawag sa kanyang opisina. Sinabi niya na magbabakasyon siya para sa araw na iyon. Tumawag din ako sa restaurant at convenience store at sinabing may emergency ako. Parehong hindi maganda ang reaksyon nila sa biglaang pagliban, ngunit wala akong magagawa. Bandang 10:00 ng umaga, tumunog ang cellphone ni Miguel, ang kanyang ina. Matapos ang maikling pag-usap, sinabi ni Miguel sa akin, gusto niyang makita tayo mamayang 3:00 ng hapon sa isang tea house sa Makati. At idinagdag niya, panahon na siguro para ipaliwanag ang lahat. Hanggang sa oras na iyon, halos hindi kami nag-usap. Kung normal na araw, makasama kaming kakain at mag-usap, ngunit ng araw na iyon, tahimik kaming nagpalipas ng oras. Sinubukan kong magbasa ng libro, ngunit hindi pumasok ang nilalaman sa aking isip,
at patuloy lang na nakatingin si Miguel sa bintana. Umalis kami sa bahay at sumakay sa tren patungong Makati. Sa loob ng tren, hindi rin kami gaanong nausap, ngunit paminsan-minsan ay mahigpit na hahawakan ni Miguel ang aking kamay. Tuwing ganun, medyo nakakakaba ako. Naramdaman ko na kahit paano, hindi na bago ang kanyang damdamin. Ang aming tagpuan ay isang tihaw sa loob ng isang mamahaling hotel sa Makati. Ito ang pinakamamahal na lugar na napuntahan ko. Mula pa lang sa entrance, napakaganda na atmosfera at ang serbisyo mga empleyado ay ganap na iba. Bigla akong nakaramdam ng pagkahiya. Papasok namin sa tea house, nakaupo na ang babae, ganap na ayos ang kanyang kasuotan tulad ng nakita ko sa convenience store kagabi, ngunit ang kanyang expression ay tila medyo kinakabahan. Nang makita niya kami, tumayo siya upang batiin kami, ngunit hindi may tago ang awkward na atmosfera. Nang makaupo kami, matagal na walang nagsalita. Ramdam ko ang bigat ng hangin sa loob, kahit nang dumating ang waiter upang kumuha ng order, awkward pa rin. Sa huli, si Miguel ang unang nagsalita. Angelina, siya ang aking ina, maingat na sinabi ni Miguel. Inaasahan ko na iyon, ngunit nagulat pa rin ako. Nang tahimik na tumango ang babae at sinabing, ako ang ina ng batang ito, biglang blanko ang aking isip. Ang ina ni Miguel, na palaging sinasabing wala siyang pamilya ay nakaupo sa harap ko, at siya pa ang taong tinulungan ko sa convenience store. Nagsimula nang lumabas ang madahilan kung bakit niya itinago ito. Himinga ng malalim si Miguel at nagsimulang makuwento. Angelina, hindi ako kasing simple na iyong inisip. Ang aming pamilya ay nasa isang komplikadong sitwasyon, sabi niya habang nakatingin sa kanyang ina. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit kasabay nito, ramdam ko rin ang kanyang katatagan. Simula nang ipanganak ako, tinakda na aking ina ang aking buhay, patuloy ni Miguel, at yumuko ang kanyang ina. Kung aling paaralan ang dapat kong puntahan, kung sinong kaibigan ang dapat kong kasamahin, at maging kung anong trabaho ang dapat kong pasukin, lahat ay nakatakda na. Palagi akong nabuhay ayon sa kagustuhan ng aking ina. Nang marinig ko iyon, naisip ko kung anong klase ng pakabata ang naranasan ni Miguel. Kung gaano kahirap ang isang buhay na lahat ng desisyon ay ginagawa para sa iyo. Kasabay nito, naintindihan ko rin ang pananaw ng kanyang ina. Marahil ay ginawa niya ito para sa kanyang anak, ngunit ito ang lalong nagbikis sa kanya. Ngunit nang makilala kita sa Belarus, sa unang pagkakataon, nalaman ko kung ano talaga ang gusto ko, sabi ni Miguel habang nakatingin sa akin, at uminit ang aking puso. Hindi lang ako minahal, kundi natutunan kong magmahal ng toto. Noon ko natanto, hindi pala ako nabuhay, napalipas lang pala ako ng oras. Naguluhan ang ekspresyon ng kanyang ina nang marinig niya iyon. Marahil ay natanto niya na ang nga bagay na ginawa niya para sa kanyang anak ay siya pa ang nakasakit. Ngunit tila may gusto pa rin siyang sabihin. Kaya, sa aking ina, sa unang pagkakataon at sa huling pagkakataon, sinabi ko ang aking desisyon, patuloy ni Miguel, na ikakasal ako sa taong ito. Sinabi ko na gusto kong mabuhay kasama ang taong pinili ko, at hindi ang buhay na itinakda niya. Nang marinig ko iyon, alam kong napakalaking desisyon ang ginawa ni Miguel. Naisip ko kung gaano kahirap para sa isang taong laging sumusunod sa kagustuhan ng kanyang mga magulang na sa unang pagkakataon ay sabihin ang kanyang sariling opinyon. Ngunit tinalikuran ako ng aking ina nang marinig niya iyon. Patuloy ni Miguel, at lalo pang yumuko ang kanyang ina. Sinabi niya na sisirain ko ang aking buhay. At kung magpakasal ako sa isang dayuhan, sisirain ko ang pangalan ng aming pamilya. Nang marinig ko iyon, nasaktan ang aking puso. Naisip ko na naging pabigat ako kay Miguel. Kung Pilipino lang ako, o mula sa isang mas magandang pamilya, hindi sana mangyayari ito, at sinisisi ko ang aking sarili. Sandaling ipinikit ni Miguel ang kanyang mata at napatuloy sa pagsasalita. Nang araw na iyon, inimpake ko ang aking nagamit at umalis ng bahay. Gusto kong mabuhay nga sarili kong buhay, hindi ang buhay nga aking ina. Sa unang pagkakataon, natuklasan ko ang gusto ko, at hindi ko iyon kayang isuko. Noon ko lang naintindihan kung bakit sinabi ni Miguel na wala siyang pamilya. Sa totoo lang, mayroon siyang pamilya, ngunit kung pinutol niya ang ugnayan sa kanila, para na rin siyang walang pamilya. At nahulaan ko kung gaano kahirap ang desisyong iyon. Matagal na katahimikan ang nahari. Pagkatapos tahimik na nagsalita ang ina ni Miguel. Kaya gusto kong malaman kung gaano kakaseryoso, sabi niya habang nakatingin sa akin.
Kung sakaling dahil lang sa nasyonalidad o awa kung bakit ka kasama ng aking anak, natakot akong tuluyang mawala ang aking anak. Nang marinig ko iyon, naintindihan ko kung bakit siya napanggap na taong kalir. Gusto niyang malaman ang tunay kong damdamin. Kung sakaling dahil lang sa may inaasahan akong kapalit kaya ako naging mabay, hindi sana ako tumulong sa ganoong sitwasyon. Sa simula, gusto ko lang sanang kumpirmahin isang beses. Patuloy niya. Ngunit nang umalis ako dahil sa malasing ng unang gabi, at nakita ko ang iyong pag-aalala, nabagabak ang aking puso. Kaya bumalik ako pagkatapos ng ilang araw, at ipinaliwanag din niya ang nangyari sa pangalawang gabi. Nang binantaan akong lasing na lalaki at nakita niya ang aking reaksyon, nakita niya ang aking pagkatao at nakasiguro siya. Ang nakita ko noon ay tunay na pagmamalasakit at mainit na puso para sa kapwa-tao. Sabi niya habang nakangiti na maalala ang nangyari sa convenience store. Noon ko nalaman na may isang tao makakulong sa iba ng walang inaasahang kapalit. At natanto ko rin na ang ganoong tao ang kailangan ng aking anak. Nang marinig ko iyon, talagang gumaan ang aking loob. Masaya ako na naiparating ko ang aking damdamin, at higit sa lahat, nagpapasalamat ako na naintindihan ako ng ina ni Miguel. Ngunit kasabay nito, naintindihan ko rin na napakasalan niya para gumawa ng noong pagsubok. Ngunit bakit hindi niyo po agad sinabi? Tanong ko. Sandali siyang tumingin kay Miguel. Dahil ang batang ito ay napakamapabigay, nag-alala ako na baka lalong lumayo siya kung agad akong lumapit. At higit sa lahat, gusto niyang malaman ang kanyang tunay na damdamin. Si Miguel ay tila ngayon lang naintindihan. Marami rin po pala kayong inisip, nanay, sabi niya habang sa unang pagkakataon ay lumambot ang kanyang ekspresyon sa kanyang ina. Pasensya na po, nanay. Masyado po yata akong emosyonal. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Miguel ang kamay ng kanyang ina. Nanay, tila isa na tayo ng puso ngayon, sabi niya, at namo ang luha sa mata ng kanyang ina. Tila matagal na akong nakamali. Mas inisip ko ang aking reputasyon kaysa sa aking kaligayahan. Napaya din ako nang hindi ko namamalayan. Talagang nakakaanti na makita silang nakakaindihan. At higit sa lahat, pakiramdam ko ay tunay na akong naging bahagi ng pamilya. Angelina, tawag niya sa akin. Nakabigla ako ngunit may paasa akong sumagot. Salamat sa taos-pusong pagmamahal mo sa aking anak. At dahil sa pagmamahal na iyon, tila naging mas mabuting tao ang batang ito. Nang marinig ko iyon, talagang masaya ako. Masaya ako na nagbigay ako ng magandang impluensya kay Miguel, at nagpapasalamat ako na kinilala niya ako. Ako pa ang dapat magpasalamat, marami akong natutunan nang makilala ko si Miguel. Nalaman ko kung ano ang tunay na pag-ibig at ang kahalagahan ng pamilya. Nang hapong iyon, matagal kaming nag-usap. Ikinuwento niya ang pagkabata ni Miguel at kung bakit niya kailangang palakihin ng ganoon kahigpit. Naisip niya na wala siyang ibang pagpipilian upang matagumpay sa mahirap na kalagayan. Ikinuwento ko rin ang aking kuwento. Ang buhay ko sa Belarus, ang damdamin ko nang makilala ko si Miguel, at ang mga pagsubok na naranasan ko sa Pilipinas. Talagang seryoso niyang pinakinggan ang aking kuwento, at kung minsan, nalulungkot din siya. Napakatalino mong bata, sabi niya. Nang marinig ko iyon, pakiramdam ko ay kinikilala ako. Dumating ka dito sa ibang bansa nang mag-isa sa iyong edad, at nabuhay ka ng matatag. Hindi ko alam kung magagawa ko iyon. Pagkalapit ng gabi, umalis kami sa tea house. Inalo niya kaming ihati sa bahay, ngunit sinabi namin ni Miguel na gusto naming maglakad. Kailangan pa namin ng oras para sa aming dalawa. Pwede ko po ba kayong tawaging nanay simula bukas? Maingat kong tanong. Masaya siyang ngumiti. Siyempre, anak, ngayon, ikaw na rin ang anak ko. Nang marinig ko iyon, talagang uminit ang aking puso. Matapos mapaalam, dahan-dahan kaming naglakad ni Miguel pauwi. Maraming salamat sa araw na ito, Angelina, sabi ni Miguel. Sumagot ako pa ang dapat mapasalamat. Pakiramdam ko nakaroon ako ng tunay na pamilya. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, ang tatlong tao ay naging tunay na pamilya. Isang mainit na pamilya na nakakaintindihan at tumatanggap sa isa-isa. Hindi namin alam kung ano ang nahihintay sa hinaharap. Ngunit ngayon, panatak ako na hindi na ako nahiisa. Matapos ang pakikita sa tea house, nagsimulang magbago ang lahat. Matapos magkaroon ng taos-pusong pag-usap, ang aking biyenan ay naging ganap na ibang tao. Nawala na ang dating malamig at may distansiyang pag-ugali, at sa halip ay ipinakita niya ang isang mainit at malambing na imahe ng isang ina. Tila nagsuot siya ng maskara sa mahabang panahon. Nang gabing iyon pa uwi, napadala pa rin ang aking biyenan ng ilang mensahe ang pangungumusta. Kung maayos ba akong nakauwi? Kung mahirap ba ang pag-usap ngayong araw?
kung may kailangan ba ako, sa bawat isa sa kanyang maingat na pag-alaga, naramdaman ko ang tunay na puso ng isang ina. Sa simula, awkward, ngunit unti-unti, nagpapasalamat ako sa ganoong pag-alala. Ilang araw ang lumipas, inimbitahan kami ng aking biyenan sa isang hapunan. Sa pagkakataong ito, sinabi niya na makita kami sa isang tamang restaurant, hindi sa tea house. Ito ay isang mamahaling restaurant na naghahain ng lutong Pilipino, at dahil hindi pa ako nakakain sa ganung lugar, kinabahan ako ng husto. Hindi ko alam kung anong paugali ang dapat kong sundin o kung paano kumain, kaya nahanap pa ako sa internet ng maaga. Nang gabing iyon, mahigpit na hinawakan ng aking biyenan ang aking kamay at sinabi, nang panurin kita sa convenience store ng araw na iyon, nalaman ko na kung ikaw ay magiging bahagi ng aming pamilya, sapat ka na upang respetuhin. Nang marinig ko iyon, talagang uminit ang aking puso, nabatit ko kung gaano kahalaga ang kinikilala ng isang tao. Sa panahon ng hapunan, marami siyang itinuro sa akin tungkol sa buhay sa Pilipinas. Anong pagkain ang masarap, saan mas maganda mamili, at maging kung paano maaral ng Tagalog, detalyado niyang ipinaliwanag ang bawat isa. Tila isang ina na naalaga sa kanyang sariling anak. Tila nagulat din si Miguel sa ganoong paugali ng kanyang ina. Angelina, ngayon na opisyal ka nang magiging bahagi ng aming pamilya, hindi ka na pwedeng manirahan sa maliit na unit na iyon, hindi ba? Sabi nga aking biyenan, at nagulat ako, inakala ko na baka bigyan niya kami ng bagong bahay. Ngunit ang sumunod na sinabi nga aking biyenan ay mas nakakagulat. Bakit hindi muna kayo tumira sa bahay namin pansamantala? Ang kwarto ni Miguel ay naroon pa rin, at sapat ang espasyo para sa inyong dalawa, alok niya. Ngunit nahiya ako. Naisip ko na hindi tama ang tumira sa bahay ng biyenan kahit hindi pa kami kasal. Kaya magalang akong tumanggi. Nagpapasalamat po ako sa alok ninyo, ngunit mas maganda po siguro kung mananatili muna kami sa kasalukuyan. Pagkatapos na lang po ngang kasal namin pag-isipan, sabi ko. Naintindihan naman ng aking biyenan ang aking sinabi, ngunit sinabi niya na sabihin ko lang sa kanya kung mabago ang aking isip. Labis akong napapasalamat sa ganoong pag-alaga. Ilang araw ang lumipas at biglang may sinabi ang aking biyenan na hindi inaasahan. Huwag na nating ipapaliban, mapakasal na tayo. Talagang naguluhan ako. Hindi pa namin napausapan ng detalyado ang kasal? Siyempre, mangyayari iyon balang araw, ngunit hindi ko inakala na ganon kabilis itong magdesisyon. Hindi po ba masyadong biglaan, sabi ni Miguel. Ngunit sinabi ngang kanyang ina, kung nakakita ka ng magandang tao, dapat mong agaran. Habang lumilipas ang panahon, maaring may mga pagbabago. At aktibo siyang sinubukang ituloy ang kasal. Nang marinig ko iyon, naguluhan ang aking damdamin. Sa totoo lang, pakiramdam ko ay hindi pa ako handa. Pakiramdam ko ay kulang pa ako upang maging biyenan ng isang taong tulad niya. Ako na nakatira sa maliit na unit at araw-araw ay nagtatrabaho ng part-time. Ang ganoong kabilis at marangyang kasal ay napakalaking pasanin para sa akin. Hindi pa po ako handa, maingat kong sinabi. Wala po akong mayos na damit. At hindi po ako bagay sa inyong biyenan. Naramdaman ko na humihina ang aking boses. Talagang wala akong kumpiyansa. Ngunit matapang na sinabi ng aking biyenan, ikaw na ang aking biyenan, hindi kondisyon, kundi puso. Nang marinig ko iyon, tila ako ay iyak. Labis akong napapasalamat na kinilala niya ang aking puso, hindi ang makondisyon o panlabas na bagay. Ngunit mayroon pa ring paalala. Naalala ako kung kaya ko bang gampanan ng mayos ang papel ng isang biyenan sa ganong pamilya. Hindi ko palubos na naintindihan ang kulturang Pilipino, at hindi ko rin alam ang tamang kaugalian. Nanay, hindi ko po alam ang makradisyon at kaugalian ng Pilipinas. Okay lang po ba? Tanong ko nang may pag-alala. Tumawa ang aking biyenan at sumagot, matututunan mo yan dahan-dahan. Ang mahalaga ay ang iyong salobin. Ang masalitang iyon ay malaking ginhawa sa akin. Ang paghahanda para sa kasal ay nagsimula ng napakabilis. Pinangunahan ng aking biyenan ang lahat at hindi ako makapagsalita sa laki at karangyaan nito. Nagbook siya ng isang mamahaling wedding hall sa Makati at kumuha pa ng isang profesional na wedding planner. Nag-hire pa siya ng isang sikat na designer para sa tailor-made na damit. Hindi ko malilimutan ang araw na na-fitting akong wedding dress. Iyon ang pinakamamahal at pinakamagandang lugar na napuntahan ko. Ang lahat ng empleyado ay nagbigay ng perpektong serbisyo at ang bawat damit ay tila isang obra maestra. Ngunit pakiramdam ko, lalo akong lumilit. Napakarami-rami at napakamahal na mga bagay ang nakapaligid sa akin, kaya naduda ako kung karapat-dapat ba ako rito. Maging ang aking sariling refleksyon sa salamin ay tila kakaiba.
Lalo na nang sinubukan ko ang wedding dress, talagang naguluhan ang aking damdamin. Napakaganda ang damit, at bagay na bagay sa akin. Ngunit kasabay nito, naisip ko, ito ba talaga ako? Tila nagiging ibang tao ako. Labis na nasisiyahan ang aking biyenan nang makita niya ang aming ganoong ekspresyon. Napakaganda mong bata. Perpekto ang damit na ito, sabi niya habang masaya. Ngunit mas naramdaman ko ang pagka-awkward. Naisip ko kung ang gayong karangyaan ay talaga bang akma sa akin. Ilang araw ang lumipas, nakaroon kami ng pagkakataong mapleno nga detalye ng kasal kasama ang wedding planner. Talagang profesional at perpekto ang pleno na iprinisinta ng planner. Mula sa listahan ng mabisita hanggang sa programa, pagkain, bulatla, at dekorasyon, bawat isa ay maingat na inihanda. Nagulat ako muli nang makita ko ang listahan ng mabisita. Maraming tao ang inaasahang imbitahan, kasama ang mga politiko, negosyante, at sikat na personalidad. Noon ko lang lubos na natanto kung gaano kalawa ang koneksyon ng aking biyenan. Napakaraming tao po ang darating. Sabi ko, sinabi ngang aking biyenan, pagkakataon ito upang ipakilala ang ating manugang, kaya dapat ay mayos, ngunit mas naramdaman ko ang pasanin. Natakot akong ipakilala ang aking sarili sa harap ng maraming tao. Lalo na ang inaalala ko ay ang problema sa wika. Hindi pa ako perpekto sa Tagalog kaya paano kung magkamali ako sa ganoong formal na okasyon, kaya maingat kong ipinahayag ang aking paalala. Nanay, nahihirapan pa po ako sa Tagalog. Paano po kung magkamali ako sa ganong sitwasyon? Tanong ko. Sinabi ng aking biyenan, huwag kang maalala diyan, ipaabot mo lang ang iyong taos-pusong damdamin, ngunit hindi pa rin nawala ang aking kaba. Sa kabila nito, nakaroon ako ngang pinakamalaking paalala. Ito ay ang problema sa aking na magulang. Nag-alala ako kung maimbitahan ko ba ang aking na magulang mula sa Belarus sa kasal. Ang halaga ng plane ticket ay hindi biro, at mayroon ding problema sa visa. Nang sinabi ko kay Miguel ang aking pag-aalala, sinabi niya na kakausapin niya ang kanyang ina. Kinabukasan, direktang tumawag ang aking biyenan at sinabing, siyempre, dapat dalhin ang iyong nga magulang. Kami na ang bahala sa lahat ng gastusin, kaya huwag kang mag-alala. Nang marinig ko iyon, talagang naantig ako. Naintindihan niya kung gaano kahalaga ang pamilya sa akin at inalagaan pa niya iyon. Nang tawagan ko ang aking mga magulang at ipinaliwanag ang sitwasyon, sa simula ay nag-atubili sila, ngunit sa huli ay pumayat silang dumalo. Ngunit habang napapatuloy ang paghahanda sa kasal, lalo akong naguluhan. Napakaringal at napakalaki ini lahat kaya naalala ako kung kaya ko ba itong panindigan. Lalo na ang wedding dress at mga dekorasyon ay napakarangya kaya pakiramdam ko ay hindi iyon ako. Isang gabi matapos pag-isipan ng matagal, maingat kong sinabi sa aking biyenan, Nanay, gusto ko lang po sanang isuot ang ordinaryo kong puting bestida. Habang sinasabi ko iyon, nag-alala ako na baka masama niya. Bakit mo biglang naisip iyan? Tanong niya. Sinabi ko ng totoo ang aking damdamin. Gusto ko po na ang kasal ay hindi tungkol sa pagpapaganda sa akin, kundi ako bilang ako. Pakiramdam ko, hindi ako iyon kung napakarangya. Matagal na nakatingin sa akin ang aking biyenan bago tahimik na nagsalita. O ikaw iyan. Ang tunay na ikaw ang pinakamaganda. Nang marinig ko iyon, talagang gumaan ang aking loob. Labis akong napapasalamat na naintindihan niya ang aking taos-pusong damdamin. Kung gayon, anong estilo ang gusto mo? Muling tanong ng aking biyenan. Sinabi ko ang aking nga naisip. Gusto ko po ng isang simpleng kasal, ngunit puno ng damdamin. Sa halip na mag-imbita na pakaraming tao, gusto ko po sanang imbitahan lang ang mga malalapit. Sandali siyang naisip at sinabing, sige, ganun ang gagawin natin. Dapat ayon sa gusto mo. Kayong dalawa ang bida sa kasal. Nang marinig ko iyon, talagang nagpapasalamat ako. Iginagalang niya ang aking opinyon. Pagkatapos nito, ganap na nabago ang paghahanda sa kasal. Sa halip na isang marangyang wedding hall, pumili kami ng isang maliit ngunit komportableng lugar at binawasan ng malaki ang bilang ng bisita. Ang damit ay pinalitan din sa isang simpleng ngunit eleganteng estilo. Ang lahat ay unti-unting nagbago ayon sa aking personalidad. Lalo na nang pumili kami ng wedding ring, talagang masaya ako. Sinamahan din kami ng aking biyenan at nabigay ng iba't ibang opinyon, ngunit hindi na niya ako pinilit at tinanong niya ang aking gusto. Sa huli, pumili kami ng isang simple ngunit makahulugang disenyo ang singsing. Kailangan ding baguhin ang wedding dress. Sa pagkakataong ito, ginawa ito ayon sa aking gustong estilo, at bagamat hindi marangya, bagay na bagay ito sa akin. Nang tiningnan ko ang salamin, hindi na ito kakaiba. Pakiramdam ko, ito na ang tunay na ako.
Ang araw na dumating ang aking mga magulang sa Pilipinas ay talagang nakakaantig. Namiss ko ng husto ang aking mga magulang na ilang buwan ko nang hindi nakita. Nang makita kami sa airport, umiyak ang aking ina at napaya din ako. Sumamahing ang aking biyanan sa airport at magalang na sinalubong ang aking amiga magulang. Sa simula medyo awkward ang gunang pagkikita ng aking amiga magulang at biyanan, ngunit agad na bumuti ang atmosfera. Kahit hindi nakakaintindihan sa wika, tila nakakaintindihan sila sa pamamagitan ng damdamin. Lalo na ang aking biyenan, nagpapasalamat ako sa paalaga niya sa aking magulang. Napakabuti mo talagang pamilya ang napuntahan, anak, sabi nga aking ama. Sumagot ako, opo, napakabubuti po nila. Pinuri rin ng aking biyenan ang aking magulang. Maganda ninyo pong pinalaki ang inyong anak. Habang naghahanda sa kasal, marami akong natutunan. Lalo na sa aking relasyon sa aking biyenan, nalaman ko ang paraan ng pagkakaintindihan at paggalang sa isa-isa. Sa simula, awkward, ngunit unti-unti, naging parang tunay na ina at anak kami. Angelina, magiging bahagi ka na talaga ng aming pamilya, sabi nga aking biyenan habang hinahawakan ang aking kamay, at tuwing ganon, mainit ang aking puso. Masaya din si Miguel na makita ang aming relasyon. Lalo na ang patuturo ng aking biyenan sa aking mga tradisyonal na kaugalian ng Pilipinas ay malaking tulong. Tinuruan niya ako ng isa-isa, kung paano yumuko, kung paano bumati, kung paano maghain ng pagkain. Dahil dito, natutunan ko ang pangunahing kasanayan bilang isang biyenan sa Pilipinas. Sa gayon, unti-unti kaming naging tunay na pamilya na nakakaintindihan sa isa't isa. Isang pamilya na konektado hindi sa mga kondisyon o formalidad, kundi sa puso. Napapasalamat at nasasabi ako sa mga naghihintay na kaganapan sa kasal. Sa umaga ng araw ng kasal, nagising ako ng mas maaga kaysa karaniwan. Isang komplikadong damdamin ng pananabik at kaba ang naghalo-halo. Nang tiningnan ko ang labas ng bintana, napakaganda ng panahon. Ang malinaw at maraw na kalangitan ng taglagas ay tila nakpapala sa aming bagong simula. Nagising din si Miguel ng maaga at nakatayo sa bintana. At kitang-kita rin ang kaba sa kanyang muha. Mapapakasal na ba talaga tayo ngayon? Sabi ni Miguel at hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi ko inakala na sa loob ng wala pang isang taon mula nang dumating ako sa Pilipinas mula sa Belarus, makakasal ako ng ganon kabilis. Opo talaga. Ngayon, magiging tunay na tayong pamilya, sagot ko, ngunit kumakabog ang aking puso. Nagsimula ang paghahanda sa hotel bandang alas 9 ng umaga. Nag-makeup at nagpa-hair ako sa suite room na inireserve ng aking biyenan. Dumating ang mga profesional na stylist at pinaganda ako. At ginawa nila ang natural at eleganteng estilo na gusto ko. Nang tiningnan ko ang salamin, mas marangya ito kaysa sa aking karaniwang hitsura, ngunit hindi pa rin nawala ang aking personalidad. Maaga ring dumating ang aking magulang sa hotel upang tumulong sa paghahanda. Nang alala ang aking ina nang sabihin kong puting bestida lang ang susuotin ko sa halip na wedding dress, ngunit nang makita niya akong suot na ito, sinabi niya, mas bagay ito sa iyo, at mas maganda ka. Ipinakmalaki rin ng aking ama, napakaganda ng aking anak. Nang matapos ang paghahanda at natungo kami sa venue, talagang nagulat ako. Ang lugar kung saan kami ikakasal ay isang espesyal na floor na matatagpuan sa pinakamataas na palapa ng isang mamahaling hotel. Habang umaakyat kami sa elevator, sinabing aking biyenan, talagang espesyal na araw ngayon, ngunit dahil sa sobrang kaba, hindi ako nakasagot ng maayos. Ang pagkabigla ng buksan ang pinto ng venue ay hindi ko pa rin malilimutan. Mas marami ang dumating kaysa sa inaakala ko. Kahit na nabawasan na ang listahan ng mabisita, ganon pa rin kadami kaya hindi ko maisip kung ano ang mangyayari kung sa orihinal na plano. Ang makonsehal, CEO ng malalaking kumpanya, at sikat na mamamahayag, talagang napakaraming sikat na tao mula sa iba't ibang sektor ang pumuno sa lugar. Tila ang lahat ay dumating upang makipagkita sa aking biyenan. Noon ko lang lubos na natanto kung gaano kalaki ang impluensya ng aking biyenan. Nang makita ko ang nga tao na bumabati sa kanya, alam kong siya ay isang taong lubos na iginagalang. Muli akong nakaramdam ng pasanin sa pagiging biyenan ng ganong tao. Okay lang po ba talaga ito? Maingat kong tanong kay Miguel. Ngumiti siya at sumagot. Ikaw ang bida ngayon. Isang himala para sa nanay na dumating ka rito. Nang marinig ko iyon, medyo gumaan ang aking loop. At least, muling nakumpirma ko na mahalaga ako kina Miguel at sa kanyang ina. Habang napapa-final check ako sa waiting room, dumating ang aking biyenan at tiningnan ako. Napakaganda mo, sabi niya. Ang lahat ng makakita sa iyo ngayon ay magugulat, at inabot niya sa akin ang isang maliit na kahon.
Ito ay ang aming tradisyonal na kwintas ng pamilya. Ipinamana ito sa mabiyenan tuwing kasal, sabi niya. Napakaganda ng kwintas. Isang klasikong disenyo na may pelas at diamante na pinasama at perpekto itong bumagay sa aking puting bestida. Nang isinuot ito ng aking biyenan sa aking lig at sinabing, "Ngayon, tunay na tayong pamilya, munti na akong maya sa tuwa." Sa wakas, nagsimula na ang seremonya. Inalalayan akong aking ama sa kanyang braso at sabay kaming pumasok. Nang bumukas ang pinto at tumuktok ang wedding march, talagang kinabahan ako. Habang dahan-dahan akong pumapasok, nakasuot ng puting bestida, nakatuon sa akin ang lahat ng tingin. Ang kaba sa sandaling iyon ay hindi may paliwanag ng salita, ngunit nang makita ko si Miguel, medyo nabawasan ang kaba. Naghihintay siya sa akin, nakasuot ng isang napakagandang tuxedo, at ang kanyang nga mata ay puno ng malalim na pagmamahal. Nang makita ko siyang nakangiti ng masigla sa akin, tila nawala ang lahat ng paalala. Ang sandali na ibinigay na kinamang aking kamay kay Miguel ay talagang nakakantig. "Pakiusap anak ko," sabi ng aking ama, at nang makita kong sumagot si Miguel, "Opo, alagaan ko po siya habang buhay." Muntik na akong maiyak. Ito ang sandali na ako ay naging bagong miyembro ng pamilya. Sa panahon ng seremonya, pakiramdam ko ay nananaginip ako. Wala pang isang taon. Nabuhay lang ako ng ordinaryong buhay sa isang maliit na lungsod sa Belarus. At ngayon ay ikinakasal ako sa harap ng napakaraming tao. Talagang hindi ka panipaniwala. Nang mapalitan kami ng singsing, nangingini ng husto ang aking kamay kaya nahirapan akong isuot ng mayos. Si Miguel din ay tila kinabahan, ngunit sa sandaling makahawak kamay kami at isuot ang singsing, naramdaman naming talagang nakaisa kami. Ngayon, tunay na kaming mag-asawa. Pagkatapos ng seremonya, ang pinaka hindi malilimutang bahagi ay ang talumpatiing aking biyenan. Biglang kinuha nga aking biyenan ang mikropono at dahan-dahang lumapit sa harapan at nagsimulang magsalita sa mga bisita. "Maginoo at ginang, ang okasong ito ay hindi lamang isang simpleng kasal," sabi niya, at biglang tumahimik ang venue. Ang babaang ito ang nagligtas sa aking anak, patuloy ngang aking biyenan, talagang nagulat ako. Hindi ko inakala na ipapakilala niya ako ng ganon sa harap ng publiko. Siya ang nagyakap sa kanyang kalungkutan, pagre-rebelde, at pagkabalisa ng may pagmamahal. At higit sa lahat, siya rin ang nagligtas sa akin mula sa aking pagsubok. Nang marinig ko iyon, kinabahan ako, iniisip kong sasabihin ng aking biyanan ang tungkol sa nangyari sa convenience store. Ngunit hindi niya detalyadong binanggit ang bahaging iyon. Sa halip, pinuri niya ang aking pagkatao. Umiyak ang aking biyenan habang napapatuloy. Nang una kong makilala ang batang ito, makaiba man ang aming nasyonalidad at hindi kami lubos na nakakaintindihan, ngunit sa kanyang nga mata, nandun ang lahat ng sagot. Nang marinig ko iyon, muling natanto ko na alam pala ng aking biyenan ang aking taos-pusong damdamin mula pa sa simula. Ngayon, buong kumpiyansa kong masasabi, sabi nga aking biyenan habang tumataas ang kanyang boses, at kumabog ang aking dibdib, "Ang babaeng ito ang tunay na hiyas ang aming pamilya." Sa sandaling narinig ko iyon, napuno ng mainit na palapakan ang venue. Napaya ako habang pinapakinggan ang palakpak. Ang lahat ng tingin na natanggap ko dahil sa pagiging dayuhan, ang lahat ng pagdududa sa aking sarili, ay tila nawala sa sandaling iyon. Tila naantig din ang lahat ng bisita. Maraming umiyak habang pumapalapak, at ang ilan ay tumayo pa upang pumalapak. Ang lahat ng iyon ay tila isang panaginip para sa akin. Naantig din si Miguel nang marinig ang talumpati ng kanyang ina. Lumapit siya sa kanyang ina at mahigpit na niyakap. Sumama rin ako sa pagyakap sa aking biyenan. Sa sandaling iyon, talagang naramdaman naming tatlo na kami ay isang pamilya. Matapos ang talumpati, nakaroon ng oras para batiin ang mga bisita. Napakaraming nabigay sa akin ng pakbati at tila taos puso akong tinanggap ngang lahat. Lalo na ang marami ay nagsabing naanti sila nang marinig ang talumpati ng aking biyenan. Ang isang tao ay nagsabing, "Sa unang pagkakataon, nakakita ako ng isang biyenan na ganon kaproud sa kanyang dayuhang manugang, at binati niya kami, 'Napakaswerte ninyong pamilya.'" Tuwing naririnig ko ang ganoong nga salita, uminit ang aking puso. Nakatanggap din ang aking mga magulang ng maraming pakbati mula sa maraming tao. Bagamat hindi sila nakakaintindihan sa wika, nakipausa sila sa maraming tao sa pamamagitan ng interpreter. Napasalamat din ang aking nga magulang at sinabing isang karangalan na makadalo sa ganoong malaking kasal. Sa oras ng reception, marami pa akong nakausap. Maraming kaibigan ng aking biyenan ang napakita ng interes sa akin at nabigay ng payo tungkol sa buhay sa Pilipinas. Maraming nagbigay ng paghihikayat,
Dahil napakabait ng iyong biyenan, tiyak na tutulungan ka niya ng maayos. Lalo na ang nga nagpakasal sa dayuhan ay nagbigay sa akin ng maraming lakas ng loob. Sa simula ay mahirap, ngunit kung may pag-ibig, malalampasan ang lahat, payo nila, at ikinuwento ang kanilang nga karanasan. Nang marinig ko ang nga kwentong iyon, nakaroon ako ng kumpiyansa sa aking buhay may asawa sa hinaharap. Nang gabi na, natapos ang lahat ng kaganapan, habang hinahatid ko ang nga bisita, naramdaman ko ang pagmamahal ng napakaraming tao. Nang mapaalam ako sa mahuling nanatili upang bumati, muli akong napaya sa tuwa. Talagang napagod ka ngayon, sabi ngang aking biyenan habang niyayakap ako. Napasalamat ako sa kanya, nanay, dahil po sa inyo, nakaroon po kami nga napakagandang kasal. Dahil sa talumpati nga aking biyenan, talagang naramdaman kong kinikilala ako. Habang inaayos ko ang aking sarili sa kwarto ang hotel, marami akong naisip. Kung iisipin ko ang panahong sumakay ako sa eroplano patungong Pilipinas mula sa Belarus na may malabong damdamin maraming nangyari. Ang mapanahong hirap na hirap akong nagtatrabaho sa convenience store, ang araw na una kong nakilala ang aking biyenan, at ang kasal ngayong araw hindi naging madali ang lahat, ngunit sa huli nagawa ko, nalampasan ko ang diskriminasyon bilang dayuhan at naging tunay na miyembro ng pamilya. Sa sandali na kinilala ako ng aking biyenan sa publiko, naramdaman ko na hindi na ako isang dayuhan na biyenan, kundi isang ordinaryong biyenan, isang ordinaryong miyembro ng pamilya. Angelina, maraming salamat sa araw na ito, sabi ni Miguel. Sumagot ako pa ang dapat mapasalamat. Sa pagiging isang taong minamahal, talagang naging isang minamahal akong tao. Minahal ako hindi dahil sa magakondisyon o nasyonalidad, kundi dahil sa aking puso at pagkatao. Nang gabing iyon, tumawag ako sa aking nga kaibigan sa Belarus. Napadala ako ng nga larawan ng kasal at mensaheng sobrang saya ko. Binati rin ako ng aking nga kaibigan at pinuri ang aking lakas ng loob. Ang haling mo, Angelina. Hindi ko inakala na makakahanap kang ganong pag-ibig sa Pilipinas. Mula ng araw na iyon, talagang naging bagong tao ako. Hindi lang isang simpleng dayuhan na biyenan, kundi isang miyembro ng pamilya, isang anak na minamahal sa bansang ito. Dahil sa talumpati ng aking biyenan, nabuhay ako ng may kumpiyansa. Maring may makapagsubok pa sa hinaharap. Ngunit ngayon ay nakakasiguro na ako, na mayroon akong pamilya na taos-pusong nakmamahal sa akin. At alam kong sa harap ng pagmamahal na iyon, anumang diskriminasyon o anumang pagsubok ay malalampasan. Hindi ko malilimutan ang mainit na palakpakan at pagbati na natanggap ko sa kasal ang taos-pusong talumpati ng aking biyenan at ang mainit na pagtanggap ng lahat. Iyon ang magiging lakas ko upang mabuhay sa bansang ito. Ngayon ako ay tunay na naging bahagi ng isang pamilyang Pilipino.